Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, kapapasok lang, Diyos ko po, Morales umamin na, delikado na Senado, nabigla PBBM Maricel Bato. Ayan mga kababayan, yan po ang ating alamin mula po rito kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Yan na. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Kinumpirma, binulgar ni Jonathan Morales na yung threat sa buhay niya. Winarningan siya na huwag mag-attend itong May 7 hearing. Kung mag-attend siya, kung magsasalita siya, ipapatayin siya. Yun ang kanyang pagsalaysay. April 30, natapos yung hearing. May 1, meron nang tumawag kay ex-agent Morales. So, sa kanyang salaysay, meron siyang kapitbahay o kumpare, Romy Enriquez. So, itong Romy Enriquez na ito, patatawag sa sunod na hearing. Okay. So, lumapit itong Romy Enriquez kay Jonathan Morales. Lumalabas, parang magkakilala ito kay doon sa loob ng bahay. So, itong Romy Enriquez, may kausap siyang mga tao, James Kumar and Eric Santiago. So, three-way call yung tatlo. Romy Enriquez, kumpare ni Morales, itong Eric Santiago, James Kumar, ang kausap. Ito daw, Eric Santiago is nasa Napolcom. Itong James Kumar, kilala din ni Senator Bato. So, ganito ang usapan. Kinukumbinsi ni Eric Santiago at James Kumar itong si Romy Enriquez na kausapin si Morales na huwag nang mag-attend sa hearing ngayon, na huwag nang magsalita. Kasi kung itutuloy niya ang magsasalita is papatayin yan. Yung. So ang sagot naman itong si... So yan mga kababayan, mukhang nagkakaroon po ng gapangan, no? Sa hearing na ito. So yan ginagapang na po nila yung nag-iisang witness, no? Hindi lang po ito witness kasi siya mismo yung gumawa ng dokumento. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Mismo nanggaling po yan kaya Expedia Agent Morales nanggaling po ang impormasyong yan. So meaning mga kababayan talagang eto personally opinion ko po ito at sa palagay ko po ay delikado nga, no? Itong si Expedia Agent Jonathan Morales dito. Bukod sa pinipiga na nga siya, no? Bukod sa pinipiga na nga po siya dyan sa Senado, di ba? Ng ilang mga senador, no? Mukhang pinagtutulong-tulungan na Bukod po dyan, may ano pa pala sila. May iba pang paraan. So yun nga, yung pagkausap na umatras na itong si Sir Jonathan Morales. Pero anong napala nila? Wala, kasi umatin rin naman, di ba? Pero eto lang, sana mag-ingat po kayo, sir. Kasi, di ba? May banta na po sa buhay nyo Di ba? Mag-ingat po kayo. Romy Enriquez na kinakausap niya, ina-advisean niya itong si Morales. Kailang
Sabi niya, may sariling desisyon itong tao. Hindi ko siya pwedeng pilitin or ano kasi ayaw din niya itong nangyari sa kanya dahil nadamay na lang siya. Dahil nananahimik na si Morales, ilang biglang lumabas na may dokumento na nag-leak, ay napilitan siyang sumulat sa PIDEA, Director General, para ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa pag-leak ng mga documents. O ngayon, sumulat siya para maliwanagan na wala siya talagang kinalaman. Ito pa, meron pang promise. May gantimpala itong si Romy Enriquez pag makonvince niya si Jonathan Morales na hindi na magsalita, hindi na mag-attend ng hearing, gagawin siyang director. So hindi na detalya nung parang director, gagawing director sa gobyerno. So sabi ni Senator Bato na mga bagong revelasyon ito na sabi ni Senator Bato, lumalalim ang ang mga pahayag. Kasi nga ito, bakit pipigilan nila si Morales na magsalita? At tinatakot pa na patayin. So yan mga kababayan, kung itong mga lumapit no, dito kay Enriquez para kausapin si Morales mga kababayan, nasa gobyerno, no? At malamang sa malamang ay may nag-utos po sa kanila. Kasi hindi naman po sila involved, di ba? Hindi naman po sila involved dito sa dokumentong ito. Bakit sila lumapit? Ibig sabihin mga karibin natin, meron pong nag-utos na involved dyan sa dokumentong yan para pigilan na umattend po si Sir Morales dyan sa hearing, no? O bakit may nakita ba kayong ano yun, yung Kumar, o di ba? Yung isa pa, hindi, wala naman sila dun sa dokumento. Bakit sila lumapit? Or bakit gusto nilang i-stop o pigilan si Morales? O yan mga kababayan o meron na po tayong idea. Pero ito, idea lang po natin ito, di ba? Kasi hindi natin mapipigilan yung taong bayan na mag-isip, di ba? Kung sino-sino ang mga ito. At kung bakit sila lumapit para pigilan si Morales na umattend sa Senado. Yan nga po mga karibin natin Yan nga po yung naisip ko. Kung itong mga hinayutak na ito ay mga nasa gobyerno, malamang may nag-utos sa kanila na nasa gobyerno na involved. Diyan sa dokumentong yan. Or maybe, not in the government. Kasi dalawa naman yung involved doon, di ba? Di ba? Dalawa naman si Maricel Soriano at saka si PBBM po. Yung nandun sa dokumentong yon. Pero nasa gobyerno kasi yung dalawang di ba? Yung mga lumalapit kay yung gustong pumigil kay Morales. Kaya na po ang bahala mga kababayan kung sino po ang nasa isip ninyo. Nako, talagang seryoso na po talaga kasi seryosong usapan po ito. Di ba? Pero ang mainstream media, eto nga natawa. Mga kababayan, nagkaroon lang po ng parang exposure na rin, di ba? Nagkaroon lang po ng ingay yung mainstream media nang lumabas na po si Maricel Soriano. Doon na po sila nagbalita. Tingnan nyo mga kababayan, sige, search nyo sa YouTube, di ba? Meron nang lumalabas sa iba't ibang malalaking media, mainstream media na. Di ba? Nakikita nyo na yan nang lumabas po si Maricel Soriano, doon pa lang po sila nag-publish. Talaga naman. So, given na yan,
itong revelasyon ngayon sa Senate hearing, confirm na yung pahayag, informasyon ng puting ahas ni Marlica na talagang ililigpit, itutumba nila si Morales. So, kawawa naman itong si Morales, Jonathan Morales. Yun nga, wala siyang ano nito eh. Wala siyang kamalay-malay na naging sentro na siya ng usap-usapan kasi nga malalaking tao ang nasasangkot. So, mabuti na lang at nabigyan siya ngayon ng security galing sa Senado. Okay? So, ayun, ongoing pa ang hearing at ang isusunod na ano na dito si Director Francia kasi dito yung nagkakatalo yung tungkol sa mga dokumento. Ang pinupuntirya ngayon sa ano is bakit nag-leak? Bakit nag-leak yung mga documents? Kasi confidential documents yun. Yun ang isang focus ng investigasyon. Okay, aking analysis, bakit nag-leak? Eto lang mga kababayan, opinion lang din po ito ha. Kung ganyang naglilik na po ang mga confidential information dyan po sa PDEA, mga kababayan, malamang sa malamang ay isa lang po ang solusyon dyan. Diba? Palitan lahat. No? Palitan po lahat. Kasi hindi mo na alam kung sino yung pagkakatiwalaan mo dyan, mga kababayan, di ba? Palitan nyo lahat mula sa pinaka-itaas hanggang sa pinaka-mababang posisyon dyan sa PDEA, mga kababayan. Di ba? So, kailangan pong palitan yan. Kasi pag hindi yan pinalitan, mga kababayan, patuloy pong, di ba? Patuloy pong maglilik yung mga confidential information. Kasi hindi nyo naman alam eh. Maliban na lang kung matutukoy nyo kung sino yung nag-leak. Diba? Pero sa ngayon, yung nakikita natin, wala namang umaamin sa PDEA, no? Sa part ng PDEA, walang umaamin na... Kasi malaking kahihiyan rin yan para sa kanila eh. Ha? Yung na mga leakage, mga kababayan, di ba? Eh, malaking sampal po yan sa kanilang pamunuan. So, kung hindi nila kayang ayusin yan, at saka kung maaayos man nila, yung problemang ito, dapat pa rin nilang palitan lahat ng nasa PDEA. Yan ay suggestion at opinion ko lang po yan para mas maging malinis at mas pagkatiwalaan pa po ng taong bayan. Diba? Kasi sa ang nangyayari po sa ngayon, eto, ewan ko lang ha, pero para sa akin ha, nawawalan po tayo ng tiwala sa ating mga sangay ng gobyerno. Diba? Kasi sila mismo ay gumagawa ng mga kalokohan. So kung ikaw ay lalapit dyan, diba, hindi na secure yung ano mo, yung ikaw, diba, ikaw mismo hindi ka secure. Kasi lumalabas yung mga impormasyon eh. Paano kung, di ba, matindi talaga yung binigay mo sa kanilang impormasyon, di ba? Tapos, nag-leak. Oh. Eh, di ikaw naman yan yung nanganganib, di ba? So yan, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, payag po ba kayo? Di ba? Kasi walang ibang solusyon dito eh. Maliban na lang, kaya ang sabi ko kanina, maliban na lang po kung mapipinpoint nila kung sino yung trahidor na yan na nag-leak ng impormasyon at kung sino-sino yung mga kasama nila to the last member nila. Diba? Mahirap siguro yun, kaya dapat siguro mga karibin natin palitan na lang silang lahat. Sang-ayon po ba kayo dyan, mga kababayan, kung papalitan ang PDEA? Yung iba nga po nagsasuggest na tanggalin na lang ang PDEA. Yan, mga kababayan, no? Tanggalin na lang.
Well, anyway, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at na reaction, di ba? Sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. Okay. Ayan mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At wag rin pong kalimutan mag-subscribe kaya News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Maraming salamat po.